Bumili ka pa ng bago? Wala na nga tayong pera. Mainit eh. Mahirap matulog sa gabi. Kita mo, nag-e-enjoy ang anak natin. Priority ba yan? Bigas nga at ulam wala tayo. Dagdag bayad pa yan sa kuryente. Importante, nagiginhawaan tayo. Maginhawa ang buhay. Suman! Lumpia! Bibingka! Suman! Lumpia! Ano po gusto niyo? Ano po? Bibingka na lang. Bibingka! Suman! Lumpia! Suman! Aling Rose! Oh, aga mong nakaubos ah. May exam po kami kasi. Oh, ito, para sa'yo. May baon na ako ulit. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Para matuwa sa yung nanay at tatay mo. Opo, paglaki ko po, gusto ko magtrabaho sa malaking building na may magandang table at saka computer. Tapos, ibibigay ko po yung sweldo ko kina nanay. Tapos, yayaman na po kami. Hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin, bata ka. Bata ka pa, yan na yung lagi mong sinasabi. Ang makaahon kayo sa hirap. Eh kasi nga po, para laging fried chicken ang ulam. At saka, pansit! Para po parang lagi may birthday. Para po, laging masaya araw-araw. O sige na, pumasok ka na. Malilate ka na. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Para matupad lahat ng mga pangarap mo. Opo, bukas po uli. Pagtindahin niyo po ako uli bukas, ha? Oo. Bye-bye po! Nouns are names of what? Names of people, places, and Good morning, teacher. Naku, Miles! Late ka na naman! Good morning, classmates. Sorry po, teacher. Late po ako ulit. Ito po, lumpia para sa inyo po. You may take your seat, Miles, pero hindi dahil may pasalubong ka palagi sa akin. Absuelto ka na sa mga late mo, ha? Opo, teacher. Sorry po ulit. Ano ba yan? Amoy araw ko na naman, Miles. Okay, class. Prepare for the exam. Thank you po. Ba't niya po lagi akong binibigyan ng tinapay? Lagi mo rin kasi akong binibigyan ng pasalubong mo, lumpia. Oh, mukhang marami na yung naipon mo, ah. Kulang pa po eh. Ito po, pambili ng ulam para kay nanay. Tapos ito naman po, sana bibili ako ng tsinelas para kay tatay kasi malapit na yung birthday niya. Tapos, yung gamit niya para sa pedicab, butas na.
Si Miles ang may high score sa test. Oo, ba't para maniwala? Di ba nga siya ang first honor natin? Miles! Next time, turuan mo naman ako, ha? Bye-bye! Magtitinda pa ako na! Hayos nga, amoy araw naman. May candy doon. Bibili akong candy kay Bon. Masarap ba? May aksidente. Tay? Tay? Tay! Tay! Tay, gising na po! Tay, di ba malapit na po yung birthday niyo? Di ba bibili kitang tsinelas kasi sira na yun sa'yo? Paano si Juan tsaka si Nanay? Anong gagawin natin? Tayo ka na po dyan. Paano na kami ng mga anak mo? Hindi namin kaya to. Anong gagawin ko? Nay, kakain na po. Nay, kahapon pa po kayong hindi sumubo ng kahit ano. Kumain na kayo. Nay, mas mahirap po kapag nagkasakit po kayo. Paano na po tayo? Hindi ko alam, anak. Dati nga po, wala na tayong makain. Hindi ko alam. Magkakapag-aral pa po ba kami? Hindi ko alam. Ano pong gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano mo kayo bubuhayin. Marie! Pasensya na muna kayo dito, ha? Yan lang munang may tutulong namin. Ang totoo, nagambagan lang kami ng mga driver para kahit papaano makatulong sa inyo. Alam mo naman, walang-wala rin kami. Nga pala, nakakulong na rin yung nakabundol kay Cesar. Problema driver lang din naman ng truck yun. Malamang, wala ring maibabayad para sa danyos. Malapit na nga po sana yung birthday ni tatay. Promise niya po sa amin magpapasyal sa plaza.
ibibili ko po siya sana ng regalo kasi sira na po tsinelas niya. Pambili na lang po ng ulam. Sige na po, Aling Rose. Sige na po. Pumasok ka. Hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Lalo na ngayon, wala na ang tatay mo. Magtitinda na lang po ako maghapon para may pangbigas po kami at ulam. Mag-aral ka. Huwag matigas ang ulo mo. Malapit ka nang matapos sa elementarya. Gusto ko nga po mag-aral pero paano kami kakain ni Nanay at Bon? Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa nanay mo, tulungan niya akong magtinda dito sa palengke. Habang kayong dalawang magkapatid ay pumapasok sa eskwelahan. Yun lang ang kaya kong maitulong sa inyo. Sana? Bibingka! Suman! Gagraduate na po ako ng elementary, di po ba? Wow! Tapos po, high school. Tapos po, college na. Yayaman na po kami nun. Kasi po, pagka-graduate ko po ng college, magtatrabaho na po ako. Yung sapatos ko po, mataas ang takong. High heels po. Ayos! Yung damit ko naman po, mamahalin. Ganda po ng kulay. Buti na lang, te. Mababait yung mga nagiging teacher mo, no? Nakukuha lang sa pakiusap, Bon. Eh, kahit ano naman pilit natin, wala naman talaga tayong panggasto sa school. Pambili nga ng libro, wala eh. Mas mahirap pala sa high school, te. Oo naman. Lalong-lalo na sa college. Ang tanong pa nga niyan kung makakayanan pa ba nating mag-college? Yun lang. Tsaka na natin problemahin yan. Hanggat kaya ko, makakapag-aral kayo. May tatawid natin ng buhay natin. Kaya yan, Nay. Doble kahit lang sa padyak yan. Teka, nakita kita nung isang araw naghahatid ka ng pasahero sa kabilang barangay. Eh, maraming paserong nagpapahatid doon, te. Sayang naman yung kita.
Eh, paano kung maaksidente ka? Bakit naman ako maaksidente? Paano kung mahagip ka ng truck? Maingat naman ako, te. Diba sabi ko naman sa'yo, simula pa lang ayoko nang nagpe-pedicab ka. Tigas din kasi ng ulo mo eh. Pambaon ko din yun, te. Mag-ingat kang lagi, nak. Hindi ko nakakayanin kapag may nangyari pang... Sige na, magsipagbihis na kayo. Kakain na tayo. Ako na po magluluto ng galunggong, Nay. Initin nyo na lang ang kaning lamig. Wala na po palang kanin, Nay. Ang lakas din po kasi natin sa kanin ngayon eh. Lalo na si Bon. Nagbibinata na. Siguro sa susunod, dagdagan na natin yung budget natin sa bigas. Nay! Ate! Ano nangyari? Si Nanay! Nay! 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 Ano nangyari, ate? Nay! 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 Ischemic stroke. Mabuti na lang hindi pumutok ang ugat sa brain. Naagapan naman natin ang mother nyo. Left brain ang nagkaroon ng problema, kaya right side ng katawan ang naapektuhan. Right dominant ang mother ninyo. Kaya maapektuhan ang mobility niya sa pagkain, sa pagsulat, pati na rin sa paglakad. Pero, maaagapan naman natin ito sa therapy. Maraming session ang kailangan. Maghanda kayo ng malaking halaga para sa therapy. Mula nung mamatay si tatay, hindi na nagpahinga si nanay para buhayin tayo, no? Ano ba to, Bon? Hindi na matapos-tapos yung mga problema natin. Hindi na muna ako papasok para asikasuhin si nanay. Pwede naman yung kahit nagpe-pedicab ako, uuwi-uwi na lang ako para alagaan ko siya sa bahay. Saan tayo kukuha ng pera? Sana naman ako hagilap ng pera? Saka na natin isipin yun, te. Anong tsaka na? Pwede bang tsaka na? Ate, magpahinga ka na muna. Pagod ka rin mula nung atakihin si nanay. Di mo ba naaalala yung sinabi ng doktor noon, Bon? May gamot pa, may therapy pa. Baka akala mo kung gaano kamahal yun. Eh, kailangan din ni nanay yun para makarecover siya. Eh di kailangan nga ng pera. O ngayon, saan tayo kukuha ng pambayad? Ito nga sa ospital, hindi natin mahagilap kung saan natin kukunin eh. Oo nga, ate. Pero, saka na natin isipin yun. Ano ba? Puro ka tsaka na, Bon. Hindi naman pwede yun eh. Halos napapagod na yung utak ko kakaisip sa mga gastusin natin tapos sasabihin mo lang sa akin, tsaka na? Ate. Ano ka ba? Kalma ka lang. Tara. Wala na akong ibang narinig sa'yo kundi pera. Walang pera. Maghahanap ng pera. Kailangan ng pera. Oo, ate, kailangan natin ng pera. Pero, pwede ba? Ipahinga muna natin yung utak natin sa mga problema. Pahinga? Paanong pahinga, Bon? Hindi mo ba naisip?
Bata pa lang tayo, hindi na tayo napahinga sa mga problema. Di ba pwedeng isipin muna natin na nakaligtas si nanay? Hindi ba pwedeng magpasalamat na muna tayo kasi kasama pa rin natin siya hanggang ngayon? Para sa akin, te, walang katumbas na pera yun. Pagod na rin po ako. Bata pa lang po ako, naghahanap na ako ng pera. Bakit parang ayaw huminto ng problema? Pangbaon, pangkain, pambili ng ulam. Tapos, mamili pa po ng gamot ni nanay. Aling Rose, may katapusan pa po ba to? Napapagod na din po kasi ako. May konti ako dito. Makakadagdag sa pambayad niyo sa ospital. Yung kulang po, Aling Rose. Mangungutang na lang po ako kila Aling Toyang. Nako, 5-6 yun. Baka lalo ka lang mabaon sa utang. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Mamamasukan na lang po akong katulong sa anak niya. Tapos yung sasahurin ko po dun, pwedeng pambayad ko na lang po ng utang. Teacher, may sasabihin po sana ako. Ano yun, Miles? Hindi na po ako makakagraduate. Ha? Gagraduate ka? Hindi ka hihinto. Mamamasukan na po kasi akong katulong kila Aling Rose. Paano ko po isasabay yung pag-aaral ko? Makikiusap tayo. Gagawa tayo ng paraan. Doon sa amo mo, dito sa school. Thank you, teacher. Napakabait niyo pa rin po sa akin kahit na hindi ko na po kayo teacher. Hindi ka rin naman sumusuko sa mga pangarap mo, Miles. Pero nakakapagod na din po kasi. Kaya nga, lagi ako nandito tumutulong sa'yo, Miles. Napakahirap man ang buhay ngayon, pero kailangan kong laging pumangon. Babangon palagi. Ba't ngayon lang kumakain si nanay? Gabi na. Bigat yung pakiramdam, te. Kaya natulog maghapon. Kumain ka na, anak. Pagod ka. Oo nga, te. Tinaba ko na yung ulam mo dun sa may lamesa nakatakip. Mamaya na siguro kakain. Asikasuhin ko muna si nanay bago ako mahiga. Miles? Kailangan mo ba talagang mamasukan kay Aling Toyang? Ayos lang po ako nun. Thank you pa na. Magpapakulo lang po ako ng tubig.
Ate? Bili na lang ako ng pagkain sa karinderya bukas. Di pa tayo makakabili ng LPG bukas. Bon, marami na tayong utang sa tindahan. Kanin na lang tapos hingi ako ng sabaw. Swerte na lang nun kapag may laman yung sabaw, di ba? Bon, masustansyang pagkain ang kailangan ni nanay. Hindi naman pwedeng araw-araw ganun. Paano siya gagaling agad? Yun nga ate. Kung tayo lang, kaya naman natin eh. Kaso, iniintindi ko si nanay. Yung kinikita ko sa pagpe-pedicab, sa pagkain, sobrang kulang pa. Yaan mo, bukas, gagawan ko ng paraan. Naawa na ako sa'yo, te. Bon, meron ka pa bang ibang naiisip na paraan bukod dito? Eh, nahiya na nga akong humingi kung kani-kanino eh. Nalulubog na tayo sa utang. Ate, sabi doon sa narinig ko, kapag kasama natin ang Diyos at itiniwala natin yung pag-asa natin sa Kanya, wala tayong maalalahanin sa buhay na ito. Ibibigay ng Diyos yung kailangan natin sa pang-araw-araw. Anong sabi mo? Kapag nasunod natin yung gusto ng Diyos, sigurado, bibigay niya sa atin yung mga pangangailangan natin. Bon, sinong may sabi niyan? Narinig ko nga lang. Alam mo, Bon, bata pa lang ako, dasal na ako ng dasal. Kung sino-sinong santo na nga tinatawagan ko eh. Pero ano? Ito pa rin tayo. Mahirap pa rin tayo. Kasi ate, hindi lahat ng panalangin pinakikinggan ng Diyos. Meron lang siyang mga pinipili na pinakikinggan niya. Sino bang nagsasabi sa'yo niyan? Nasa Bible, ate. Narinig ko lang na binasa sa Bible. Alam mo, Bon, matulog ka na. Mang Ogie! Mang Ogie! Tao po! Boss! Ikaw pala. Mang Ogie! Pabalik ko lang po tong tools na hiniram ko. Maraming salamat po. Inaayos mo na ba yung pedicab mo? Ayaw po, makakabiyahe na po ako ulit. Sayang po yung kinikita eh. Pasensya ka na, ha? Hindi man lang kita natulungan. Alam mo na eh, medyo tumatanda na yata ang Mang Ogie mo. Medyo humihina na rin ang katawan eh. Naku, hindi po, Mang Ogie. Pero kamusta na po kayo ngayon? Ito, okay na rin lang. Tiwala ako na lalakas din. Kaya po ako bilib sa inyo, Mang Ogie. Napaka-positibo niyo pong mag-isip. Sana po ganyan din yung matutunan namin. Bon, kailangan ng tao ngayon ay pag-asa. Kasi kapag ang pag-asa na yun ang nawala sa tao, ako, mahihirapan tayong sagupain ang hirap ng buhay ngayon. Kaya, huwag kang tutulad sa iba, ha, na kaagad sumusuko. Kumusta palang nanay mo? Ayun po, di pa din po siya makapaglakad eh. Di po kasi tuloy-tuloy yung therapy niya. Mahal po kasi per session. Sa pagkain pa lang po namin, hindi na sapat yung tinitinda ni ate tsaka yung kinikita ko sa pagpapadyak. Kung mag-alala, Bon, may awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang mga pagsubok na yan.
may awa ang Diyos, malalampasan din natin ang mga pagsubok na yan. Number 2, school documents. Number 3. Ilang buwan na lang ay graduation nyo na. Siguraduhin ninyo may pasa nyo ang lahat ng exams. Makumpleto ang project and requirements para maging kandidato kayo sa pagtatapos. Ate, naputulan na tayo ng kuryente. Ano? Si nanay, di makahinga na maayos, wala na tayong ventilador. Ba't mo naman iniwan si nanay? Baka mapano yun? Eh, naghanap ako ng pambayad ng kuryente. Naghiram na ako doon sa mga kasama ko, pero wala talaga. Nay? Nay? Okay ka lang, Nay? Pasensya na, Nanay. Akin na pa. Sorry na yan. Bon, buksan mo yung pintana para pumasok yung hangin. Nakiusap na pala ako kalamang nano kanina. Ano sabi? Makikisaksak sana ako. Kaso, ayaw. Hawakan mo to. Asikasuhin mo si nanay, huwag kang tumigil sa pagpaypay. Hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng pambayad ng kuryente. Asan yung bill? Nasa may TV. Ate, saan ka kukuha ng pambayad? Marami ka nang nahiram. Paano ka ba makakabahid sa akin yan? Walang-wala rin kami. Gipit din. Hindi lang ikaw ang nangangailangan. Mapuputulan na rin kami ng kuryente eh. May utang pa sa akin si nanay mo! Mamasukan ka, waitress! O kaya dyan sa bar. Ikaw na naman? Sige na, last na to. Kailangan ko lang ng pera. Saan mo na naman nakuha yan? Sa tita ko to, no? Bayaran mo na. Pambibili mo lang ng kung ano yan eh. Bayaran mo na, te. Ate, anong ginagawa mo? Anong gagawin mo dyan, ate? Di ba mahal tong LPG? Eh, hindi nga tayo makabili tsaka makagamit na ito noon eh. Eh, bakit mo itatapon? Hindi ko itatapon to. Ibebenta ko to. Ibebenta? Sa junk shop? Ay, anong gagamitin natin? Pati tong tangke, ibebenta ko. Eh, ano nga gagamitin natin? Eh di kung tumulong ka na lang, eh di mas mabilis. Bon! Ano ba? Yung tangke.
Eh, paano pa kayo magluluto niyan kung naibenta mo na yung kalan nyo? Bibili na lang po siguro kami ng lutong ulam. Nag-iinit lang naman po kami ng tubig ni nanay. Sa kalang de kahoy po. Ang importante naman po, Mang Ogie, nakakabayad na po ako ng kuryente. Sa susunod na buwan, may bills na naman. Saan ka naman kukuha ng pambayad? Bahala na po siguro, Mang Ogie. Mang Ogie, salamat nga po pala kanina. Sinakay niyo po yung tangke at kalan. Miles, usap-usapan ka na dito sa lugar natin. Eh, bakit naman po? Akala nila nagbibisyo ka dahil nga sa pagbebenta mo ng mga gamit. Hayaan niyo na po muna siguro yun. Ang importante naman po sa akin ngayon eh yung makabili po ako ng gamot ni nanay. Miles, iha, naiintindihan kita. Pero mauubos lahat ang mga gamit nyo. Eh ano na lang ang gagamitin nyo sa bahay kung ibebenta mo lahat ang gamit nyo? Wala na din po kasi akong ibang choice eh. Wala na din po akong maisip na ibang paraan bukod dito. O, itatago ko muna itong mga gamit mo ha, yung kaserola, kapag may pera ka, punta ka lang dito at isosoli ko sa'yo ha. Maraming salamat po, Aling Susan. Sandali, dadagdagan ko. Maraming salamat po talaga. Bibili na po muna ako ng gamot ni nanay. Kailangan ni nanay yan, te. Anyari? Di ba si Onyok yun? Ano kaya yung atraso niya? Nagnakaw. Akyat bahay. Tapos ibebenta yung mga ninakaw. Ayun, sa wakas, nahuli din. Mukhang ubusin na yata ni Miles ang gamit niyo sa bahay, ah. Halika na, Bon. Bon, ano pang hinihintay mo? Halika na. Saan? Sa kabilang barangay. May buyer na ako neto. Halika. Kailangan mo ba talagang gawin ito, ate? May naiisip ka pa bang ibang paraan bukod dito? Pati yung mga gamit ni tatay, naibenta mo na rin. Alaala natin sa kanya yun, te. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na usong pagiging sentimental. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibebenta ang ventilador ni nanay. Nag-aalala na si nanay sa'yo. Kung ano-ano na raw yung iniisip mo. Naaalala mo naman yung anak ni Mang Sixto, di ba? Nung hindi niya nakayanan yung problema,
Pati yung isip bumigay. Kaya, ayun. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yun. Sabi ko nga kay nanay, lagi akong nananalangin na sana laging gawing malinaw yung isip natin. Nananalangin? Anong nananalangin? Anong pinagsasasabi mo? Kapag ba nanalangin tayo, mawawala na ba yung mga gutom natin? Mababayaran ba nun yung kuryente natin? Eh sana nga ganun na lang kadali yun eh. Alam mo, ang isipin mo na lang kung paano ka makakabalik sa school. Kailangan natin graduate sa college, Bon. Yun na lang ang natitirang susi para makaahon tayo sa kahirapan na to eh. Ang ate mo? Nandun pa po ko laling Toyang. May birthday party po kasi. Kawawa naman ang ate mo. May pasok pa yun bukas. Malaki na ang pinagbago ng ate mo. Wala na yung dating masayahin at madaldal na bata. Nararamdaman ko, nahihirapan na si ate mo. Nay, makakasama po sa inyo yung masyadong pag-iisip. Ano nga pala yung sinasabi mo na gusto mo akong isama? May pinupuntahan po ako, Nay. Nakakagaan ng loob. Nakakapagbigay ng inspirasyon. Maganda, Nay, maranasan nyo rin yun. Para naman mabawasan yung sakit na nararamdaman nyo. Bakit? Hospital ba yun? Hindi, Nay. Gusto ko po sana kayong isama sa kapilya. Saan? Saan kapilya? Sa kapilya po ng Iglesia ni Cristo. Kailan ka pa pumapasok sa kapilya ng iglesia? Ate? Bon, nakuha mo pang pumunta kung saan-saan? Eh, pag-aasikaso nga lang kay nanay? Pagpe-pedicab? Kulang pa oras mo? Hindi na-aksa yung oras ko sa kapilya nila, ate. Marami kaya akong natututunan sa mga pagsamba nila. At talagang sumamba ka pa? Eh di nag-aksaya ka nga ng oras. O eh di, nagbigay ka pa ng pera. Naaksaya na nga ang oras mo, nagbigay ka pa ng pera. Handog sa Diyos yun, ate. Yung mga biyayang natatanggap natin, galing sa Diyos yun. Pambili na natin ng gamot yun, Bon eh. Pambili na natin ng pagkain yun eh. Bakit ka nanghihinayang, ate? Eh, galing nga sa Diyos yun. Sumama ka kaya sa pagsamba para mas maintindihan mo. Hindi. At wag na wag mo isasama si nanay dyan, ha? Tsaka, Bon, ayus-ayusin mo yan nasa utak mo. Ayusin? Eh, paano kung manghinayang din ng Diyos sa binibigay niyang buhay sa'yo? Nagkakanda-kuba-kuba na ako para humanap ng paraan para lang may makain tayo. Tapos ikaw? Ate, gumagawa din ako ng paraan. Alin? Yung simba-simba mo? Paraan ba yun? May iba pang paraan na itinuturo ang Diyos. Ano? Yung pumasok ka sa kapilya ng iglesia? Tapos magbigay ng pera kahit wala ka ng kapera-pera? Ganun ba yun, Bon? Ang sumampalataya sa magagawa ng Diyos, ate. Ang Diyos na yung bahala sa buhay natin. Paano? Mahuhulog lang sa langit ang kanin at ulam? Tapos, sasaluhin natin yung pambayad ng gamot ni nanay at pambayad ng kuryente? Kung kani-kanino ka nakikinig? Walang yumaya sa akin, ate. Walang pumilit sa akin na pumunta sa kapilya. Tigilan mo nga ako, Bon. Sinong maniniwala sa'yo na walang nag-aaya sa'yo dyan? Naobserbahan ko sila, ate. Marami akong pasaherong iglesia. Naihahatid ko sila sa kapilya kapag araw ng pagsamba nila. Nagtataka kasi ako sa kanila, ate. Kasi mahirap din sila, kagaya natin. Pero masasaya sila.
Parang wala silang mga problema. Masaya sila kapag sumasamba sila. Para bang sabik na sabik silang pumasok sa kapilya nila. Kapag katapos ng pagsamba, kapag sinusundo ko na sila, napapansin ko, mas masaya sila. Sabi sa pagsamba nila, tiwala sa Diyos ang kailangan. Ang sabi sa panalangin ng lingkod ng Diyos na binasa natin sa banal na kasulatan, maawa ka sa akin, pagaliin mo ang mahina kong katawan. Ang aking makabuto ay nanginginig sa takot at ako ay nasa matinding pagkabagabag. Ang aking higaan at unan ay basa ng luha, pinalabo ng kalungkutan ang aking mga mata. Narinig mo po ang aking pag-iyak. Subalit ano ang sabi ng Panginoon Diyos? May pangako siya sa kanyang mga hinirang. Gaano man kabigat ang ating problema, kayang-kaya bigyan ng Diyos ng solusyon. Nay, alam mo ba, nung nakaraan, malakas yung ulan. Di ko na sinundo yung mga pasahero kong iglesia. Akala ko hindi na sila sasamba. Yun pala, kahit bumabagyo na, pupunta pa rin sila sa kapilya. Kasi naniniwala sila na doon nanggagaling yung lakas at tibay ng loob nila. Yun ang kanilang pananampalataya, anak. Lahat po ng aral na itinuturo ng mga ministro, nasa Biblia. Mga payo po ng Diyos. Mga aral. Kung paano po maging magaan yung buhay. Kung paano po maging masaya kahit may mga problema. Masaya silang sumasamba sa Diyos? Sa mga pagsamba nila, Nay. Sa mga pag-awit nila, mararamdaman mo na yung pagsama ng Diyos sa'yo. Nakakagaan ng loob. Nakakapagbigay ng lakas. Yan ang kailangan ng tao ngayon, anak. Nag-aalala na ako sa ate mo. Masyado na siyang napapagod. Masyado nang nabibigatan ng ate mo. Gusto kong gumaling, anak. Kawawa ang ate mo. Kayo ng ate mo. Opo, Nay. Kita mo yung ventilador na yan. Nagiginawahan kayo dyan, di ba, Nay? Higit pa dyan yung ginhawang ibibigay ng Diyos para sa'yo. Isama mo ako sa pagsambang pinupuntahan mo. Gusto kong lumakas ulit, anak. Opo, Nay. Opo. Isama mo rin ang ate mo. Sana, mapilit mo siyang sumama sa'yo. Ha? Hindi po ako gagraduate? Alam mo naman na requirements for graduation ng project. Ma'am. Sorry, wala na akong magagawa. Bakit ganun, Nay? Hindi man lang nila pinagpinggan yung hirap at sakripisyo ko. Sino? Anong nangyari, anak? Hindi na ako makakagraduate, Nay. Hindi po nila ako sinama sa graduation. Bakit daw?
Kulang kasi yung mga pang-projects ko, Nay. Wala din po akong pambayad para po sa requirements sa graduation. Sorry, Nay. Sana man lang inisip nila. Wala nga akong pera. May pag-aagaw pa lang ako, anak. Bakit ganun, Nay? Hindi man lang nila inintindi yung lahat ng sakripisyo ko. Sorry, Nay. Ate, saan ka pupunta? Ate, bumabagyo. Bakit ka pa alis? Gagawa ko ng paraan. Maghahanap akong pera. Kailangan kong makagraduate. Hindi ba pwedeng pag wala na lang bagyo? Oo nga naman, anak. Tsaka na lang kaya. Tsaka mataas na yung tubig sa may tulay. Baha na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Gagraduate ako. Pangarap ko yan. Hindi ko susukuan to. Tutuparin ko yun. Nasaan na kaya si ate? Lakas na ng bagyo. Nay, wala pa po tayong kakainin. Di po ako makapagsaing sa kahoy. Baha na po kasi sa likod. Nagugutom na po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin, anak. Hindi ako nagugutom. Si ate mo ang inaalala ko. Saan na kaya nakarating yun? Ba't pa kasi siya umalis eh? Bon! Bon, handa mong nanay mo. Ililikas ko na kayo, kuha ng mga damit nyo. Po, ngayon na po? Ngayon na. Aabutin na tayo ng tubig. Wala pa po si ate. Nasaan ba ate mo? Hindi ko po alam. Sige. Hanapin ko ate mo. Umakyat na sa 77,910 na mga pamilya. Katumbas po yan ng 382,302 na mga individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa nasabing bilang, 12,334 na mga individual ang pansamantalang naninirahan dyan po sa mga evacuation centers. 3 tao rin ang iniulat ang nawawala.
ate mo. Nasaan na? Ayun, sa banda doon, parang mayroon pa. Lapit tayo. Sige, sige, tara. Ate! Bon! Nay! Kasya siguro sa'yo to, Miles. Pamalit na damit habang narito ka sa shelter. Maraming salamat po, Aling Rose. Mabuti na lang at na-rescue ka nila, Ogie. Maghapon na silang nagre-rescue at naglilikas ng mga kabarangay natin. Mabuti na nga lang po, Aling Rose, hindi po inaabot ng baha itong kapilya ng iglesia. Mataas kasi itong kinatatayuan ng kapilya. At saka nagtambak ng lupa ang construction nung itayo itong kapilya namin. Namin? Iglesia po kayo? Oo, Miles. Miles, kamusta? Teacher Jane. Hello po, Teacher Jen. Hello, Bon. Hello po, Nay. Ito yung gamot. Inumin mo. Baka magkasakit ka. Basang-basa ka kanina eh. Salamat po, Teacher Jane. Dito din po pala kayo inilikas sa kapilya ng iglesia. Oo, pero bago pa lumakas yung bagyo, nandito na kami. Naghahanda para kung sakaling magkaroon ng emergency ang barangay natin. Iglesia din po kayo? Nga pala, Miles. Yung tungkol sa graduation. May nakausap na ako sa high school department para ma-reconsider yung graduation mo. Let's hope and pray, Miles. Salamat, Teacher Jen. Gusto ka na, Miles? Mang Ogie, ayos lang po ako. Buti na lang, naisipan kong dumaan sa kalye na yon. Papasalamat ako sa Diyos at natagpuan kita. Kung napahamak ka kung sakali, wala man lang akong naitulong sa'yo. Napakarami niyo pong naitulong sa amin, Mang Ogie. Sa amin nila nanay. Sa iyo din po, Aling Rose. Narito kami lagi, Miles, para tumulong sa mga nangangailangan. Bagamat nangangailangan din kami, pero ang higit na makakatulong sa atin ay ang Panginoong Diyos. Sa iyo din po, Teacher Jen. Magpe-pray po ako. Mananalangin po ako. Di ba, Bon? Mananalangin tayo? Noong nasa itaas ako ng bubong, naaalala ko ang sinasabi ng kapatid ko tungkol sa paraan ng Diyos. Na higit ang magagawa ng Diyos kaysa sa paraang kaya lang ng isip ng tao. Ganda na yan. Kalali ka po.
Mahigit 4 na taon na ang bagyo na yun. May bagyo pa rin naman na dumarating. Mga bagyo ng buhay na hindi talaga kayang iwasan. Pero mas matatag na kami at matibay na sa gupain ng mga bagyong ito. Mas payapa, mas determinado. Hindi pa naman tapos ang laban. Lalaban pa tayo para guminhawa ang buhay. Lalaban tayo pero hindi na tayo nag-iisa. May kasama na tayo, ang Panginoong Diyos. Akin nakakuha pangat sukupyay kanita. Pauli ko balik sa tinging panahon. Magkabetso ko kingawing sasakyan ko. Papagal man pero ay isip ko payari newan naing aldo. Aliko man ba no malambat ka pa hindi. Aliman yan masan tinging dadalanan ko. Diyang makanini matula ko. Uling pa uli na ko. Maluwat kong kisabigan na baka uli ko. Kadatang ko bale kayakin ko ka rin tengari ko. Pipapas noon ako. Biyabe-yabe na